Magandang araw sa inyong lahat. Ito na nga pala yung part 2 na mini vlog namin kahapon. After nga namin magkape kasama yung mga churchmate namin, dumiretso naman kami ni Kuya Gerald dito sa may grocery. Mamimili kasi siya ng mga kailangan niya. Tuwing linggo lang kasi kami nakakapunta dito sa city. Kaya after namin magsimba, namimili muna kami bago umuwi. Bali tapos na aming mamili dito sa grocery store at dediretso naman kami na Asian Mart. Dito nga kami madalas namimili ng mga kailangan namin, lalo pag mga pang-Pilipino products. Bis masarap yan. So mamimili ulit kami dito sa Asian Mart ng mga barikado. Pag dito nga kami namimili, feeling namin nasa Pilipinas lang kami. May spot kasi dito na puro pang Filipino products. Kaya pag may pagkain kami na namimiss o kaya condiments na kailangan, dito kami namimili. Mahal lang talaga yung presyo. Pero wala ito yung kailangan namin. Nakakasawa din kasi yung mga Korean foods kung minsan. Tingnan nyo naman yung presyo ng patis dito. 4,600 won. Nasa 200 pesos yan sa pera natin sa Pilipinas. Chicken masala. Mekos-mekos mo na yan insan. Bali tapos na mamili si Kuya Gerald na mga kailangan niya. At dahil mahal din ng plastic dito sa South Korea, pinagkakasya na lang namin yung pinamili niya dito sa plastic na dala ko. Siyempre picture daw muna kami, kaso naka-video pala. Andito na naman kami sa spot na may naaalala si Kuya Gerald. Naalala niya po ba yan? After nga namin mamili, dadaanan naman namin si Kuya Astor doon sa school na pinapasukan niya. 6 PM kasi yung out niya kaya sabay-sabay na rin kaming uuwi. So yan guys, ito nga pala yung mga taxi dito sa Korea. Electric car na yan, boy. Baka kasi. Pag sakay mo dyan, parang nasa picture. Gaganda ng taxi dito. Mga electric car. Ayun o. Electric na, diba? Taxi lang yan, boy. Pero parang pang karera no? Oh, yan o. Lalo pa tayo nasa likod. Oh. Grabe yung mga taxi dito. Puro electric car. Oh, yan o. Pero hindi lahat ng taxi dito ganyan. May mga ano pa rin, may mga makaluma. Pero parang paunti na lang. Eh, no, tingnan niyo to. Yung Hyundai na electric ko. Di ba? Wow, electric cars! Andito na kami sa park malapit sa eskwelahan ni Kuya Astro. Tingnan nyo naman yung spot na yun. Grabe, ang sarap pagtambayan. Napaka-safe talaga dito sa South Korea, no? Tingnan nyo naman yung mga CCTV dito. Nagkalat kung saan-saan. Talagang hindi ka mag-iisip na gumawa ng kalokohan. Dito nga namin naantayin si Kuya Astro sa spot na to. At dahil may nakita ako na naglalaro ng volleyball, makikisali ako kahit di ako sanay. Akala ko nga nung una Pilipino sila. Ayun pala, Nepalese tsaka Cambodian. Umi-spike pa talaga, kala mo sanay no? Dito nga pala sa Korea, pag may nakita ka ring foreigner, babatiin ka rin talaga nila. Korean language nga din pala yung ginagamit namin pag nakikipag-usap kami sa mga foreigner dito. Kasi halos lahat dito hindi naman marunong mag-English. Kaya Korean language talaga yung ginagamit namin. Mga EPS worker din pala sila dito. Kumbaga kung ano yung process natin para makapunta ng South Korea, ganun din yung process sa bansa nila. Nag-aral din sila ng Korean language at nag-exam. Pero alam ko sa mga bansa nila mahirap makapasa. Matataas kasi yung passing rate doon. Kaya halos lahat na nakakausap naming Nepalese or Cambodian dito sa South Korea, magagaling mag-Korean. Talagang inaral nila na mabuti yung Korean language para lang makapunta dito. So yun, nandiyan na si Kuya Astro Rossi. Ano mo? Nag-aaral ka ba talaga? Parang nag-recess ka lang sa loob eh. Rentik ka, nagkasinelas ka lang Binilang kita ng sapatos Hindi kasi doon tinatanggal namin tapos nagchichinelas kami ulit doon sa ano. Hindi ka nag-aaral ng mabuti. Oo, dapat nakasapatos ka. Dahil mo Ayun makasama mga kotse, mga Pinoy din yun. So ano? So yun guys, bali kasama na namin si Kuya Astro at mamamalengke din daw siya. Dito nga pala kami mamimili sa Gmart. Oh. Ayun na paminta. Dito ba to? Oo, sa YouTube. Buksan mo. Hindi yun, yung durog. Ayun, durog yan. Yung buo. Pumapasok nga pala si Kuya Astro sa school tuwing linggo. Nag-aaral siya ng Korean language. Grabe ang sipag ng tao na to. Monday to Saturday yung pasok niya sa trabaho, tapos 12 oras pa. Tapos tuwing linggo, pumapasok siya sa eskwelahan. Dito kasi sa South Korea, kung gusto nyo ma-upgrade yung visa nyo, kailangan nyo mag-aaral ng Korean language kasi requirements yun. Kaya ayun yung ginagawa ni Kuya Astro. Gusto niya din kasi ma-invite yung pamilya niya dito. Pero parang gusto nyo na din tumira dito. So isang tilapia, Manong, 400 pesos. Grabe mahal. Hirap na hirap kami sa pinamili namin. Sa pinamili ni Castro, tas siya, cellphone lang dun Yung cellphone lang napahirapan kami, ganyan si Castro. So, sa totoong buhay. Nag-aantay na nga lang pala kami ng bus na mga oras na. Bali kinain na nga rin pala namin yung saging na binili ni Kuya Astro. Nahiya pa si Kuya Gerald Alam ko naman paborito niya to. Ayaw ni Kuya Gerald Parang di
So yun guys, bali ito na nga yung bus na sasakyan namin. Nakasakay na nga din pala kami. So yun guys, wala pang 5 minuto na umaandar yung bus. Nakatulog na agad si Kuya Gerald. Pagod yarn. Tamang tulog si Kuya Gerald. Tamang isip naman si Kuya Astro. Bali nandito na nga pala kami sa lugar namin. At paparating na din si Kuya Jay. Susunduin niya kasi si Kuya Astro. Syempre alam nyo na may edad na hirap nang maglakad. Kukininayo. So yun guys, bali na una na nga palang umuwi sila Kuya Astro. At kami naman ni Kuya Gerald, dumaan pa kami sa Cebu Mart 2. Bumili kasi siya ng itlog tsaka tinapay. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. See you next vlog. Bye bye!